Ang unang pagbasa mula sa aklat ng mga kawikaan. Mahirap makakita ng mabuting asawa, higit sa mamahaling alahas ang kanyang halaga. Lubos ang tiwala ng kanyang asawa at saganang pakinabang ang makakamit niya. Pinaglilingkuran niya ang kanyang asawa habang sila'y nabubuhay. Pawang kabutihan ang ginagawa at di kasamaan. Wala siyang tigil sa paggawa, hindi na halos nagpapahinga. Humahabi ng kanyang lino at saka ng lana. Siya'y gumagawa ng mga sinulid at humahabi ng sariling damit. Matulungin siya sa mahirap at sa nangangailangan ay bukas ang palad. Magdaraya ang pang-akit at kumukupas ang ganda. Ngunit ang babaeng may takot sa Panginoon ay pupurihin ng balana. Ibuntun sa kanya ang lahat ng parangal. Karapat-dapat siya sa papuri ng bayan. Ang salita ng Diyos. Salmong tugunan. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot. Ang maalab na adhikay sumunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligaya't uunlad ang kanyang buhay. Tugon, mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Sa tahanan ng asaway parang ubas na mabunga, bagong tanim na olibo, sa may dulang ang anak niya. Tugon, mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Ang sinuman kung ang Diyos buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mula sa Sion, pagpapalanawa ng Diyos ay tanggapin at makita habang buhay, pag-unlad ng Jerusalem. Tugon, mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Ang ikalawang pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Mga kapatid, hindi na kailangang isulat ko pa sa inyo kung kailan magaganap ang mga bagay na ito, sapagkat alam na ninyong ang pagdating ng araw ng Panginoon ay tulad sa pagdating ng magnanakaw. Kapag sinabi ng mga tao, tiwasay at panatag ang lahat, biglang darating ang kapahamakan. Hindi sila makiiwas sapagkat ang pagdating nito'y tulad ng pagsumpong ng pagdaramdam ng babaeng manganganak. Ngunit hindi kayo nabubuhay sa kadiliman, mga kapatid, kaya't hindi kayo mabibigla sa araw na iyon na darating na parang magnanakaw. Kayong lahat ay kabilang sa panig ng kaliwanagan, sa panig ng araw, hindi sa panig ng kadiliman o ng gabi. Kaya nga, kailangang tayo'y manatiling gising, laging handa at malinaw ang isip, di tulad ng iba. Ang salita ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinghagang ito. Ang paghahari ng Diyos ay maitutulad dito. May isang taong maglalakbay, kaya tinawag niya ang kanyang mga alipin at ipinagkatiwala sa kanila ang kanyang ari-arian. Binigyan niya ng salapi ang bawat isa ayon sa kanya-kanyang kakayahan. Binigyan niya ang isa ng 5,000 piso, ang isa na may 2,000 piso, at ang isa pa'y 1,000 piso. Pagkatapos, siya'y umalis. Humayo agad ang tumanggap ng 5,000 at ipinangalakal iyon at nagtubo siya ng 5,000 piso. Gayon din naman, ang tumanggap ng 2,000 piso
ay nagtubo ng 2,000 piso. Ngunit ang tumanggap ng 1,000 piso ay humukay sa lupa at itinago ang salapi ng kanyang Panginoon. Pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik ang Panginoon ng mga aliping iyon at pinapagsulit sila. Lumapit ang tumanggap ng 5,000 piso. Wika niya, Panginoon, heto po ang 5,000 piso na bigay ninyo sa akin. Heto pa po ang 5,000 pisong tinubo ko. Sinabi sa kanya ng Panginoon, magaling, tapat at mabuting alipin. Yamang naging tapat ka sa kaunting halaga, pamamahalain kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan. Lumapit ang tumanggap ng 2,000 piso at ang sabi, Panginoon, heto po ang binigay ninyong 2,000 piso. Heto naman po ang 2,000 pisong tinubo ko. Sinabi ng kanyang Panginoon, magaling, tapat at mabuting alipin. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya pamamahalain kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan. At lumapit naman ang tumanggap ng 1,000 piso. Alam ko pong kayo'y mahigpit, aniya. Gumagapas kayo sa hindi ninyo tinamnan at nag-aani sa hindi ninyo hinasikan. Natakot po ako, kaya't ibinaon ko sa lupa ang inyong salapi. Heto na po ang 1,000 piso ninyo. Masama at tamad na alipin, tugon ng kanyang Panginoon. Alam mo palang gumagapas ako sa hindi ko tinamnan at nag-aani sa hindi ko hinasikan. Bakit hindi mo yan inilagak sa bangko? Di sana'y may nakuha akong tubo ngayon. Kunin ninyo sa kanya ang 1,000 piso at ibigay sa may 10,000 piso. Sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at mananagana, ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya ay kukunin pa. Itapon ninyo sa kadiliman sa labas ang aliping walang kabuluhan. Tuoy tatangis siya at magngangalit ang kanyang ngipin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Panalangin ng bayan, Panginoon, dinggin mo kami. Manatili nawang tapat ang mga pinuno ng simbahan sa kanilang mga tungkuling pangalagaan at akayin ang bayan ng Diyos tungo sa kanyang kaluwalhatian. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Gamitin nawa ng mga pinuno ng mga bansa ang kanilang kakayahan at talino para mapaglingkuran ang lahat, lalo na ang mga kapuspalad at mga naaapi. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Tulad ng mga matatapat at masisipag na lingkod, malasap nawa ng mga manggagawa ang marapat at makatarungang kapalit na ginhawa sa kanilang mga pagpupunyagi. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Kilalanin nawa ang kahalagahan ng mga kababaihan sa lipunan at simbahan. Mapuno nawa ang bawat tahanan ng kanilang kasipagan, pag-aaruga at hinahon ng kalooban. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Tanggapin nawa sa kalangitan ang mga kapatid naming yumao at gantimpalaan sila ng kaluwalhatiang walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating pansariling kahilingan, gayon din ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami.